Mayroon po nag-comment sa isang vlog natin about sa Toyota na ang sabi niya, dapat daw pag bibili ng unit sa Toyota ay piliin yung totoong Toyota. Katulad ng Innova, Hilux, RAV4, Corolla, or Hiace. Kasi yung ibang Toyota daw ay fake. What? Katulad ng Toyota Rush kasi yan daw ay Daihatsu Terios. Ang Toyota Veloz naman at saka Avanza ay Daihatsu Xenia. Ang Toyota Wigo naman daw ay Daihatsu Ayla. At ang Toyota Race naman ay Daihatsu Rocky. Yan po ang naging pananaw ng iba mula nang nagkaroon ng iskandal ang Daihatsu dahil sa pandaraya nito sa safety test. Daihatsu, a subsidiary of Toyota, has admitted to falsifying the results of its car crash tests for over 30 years. At dahil sa maraming unit ang Daihatsu na nire-rebadge at ginagawang Toyota, ang sabi ng iba ay fake Toyota daw kasi yung mga rebadge na yan na galing sa Daihatsu. At dahil dyan sa skandal na yan ay ipinasara ng Toyota ang lahat ng 4 na planta ng Daihatsu sa Japan. Ganito po kasi yan guys, ang Toyota po kasi ay napakalaking automotive company at marami po silang mga kasosyo. Meron nga po nagtanong sa akin, ba't daw hindi na gumagawa ng mga trucks ang Toyota? Unlike Isuzu at saka Hyundai na gumagawa ng mga trucks, buses at saka iba pang mga heavy equipment. Yan po ay dahil sa ang Hino na kilala sa paggawa ng mga trucks ay subsidiary ng Toyota. 50.1% ang stake ng Toyota sa Hino. Meron din po nagtanong sa akin, bakit daw hindi gumagawa ng mga motor ang Toyota? Di tulad ng Honda, meron silang mga motor. Yan po ay dahil sa second largest shareholder ang Toyota sa Yamaha. 33.3% ng stake sa Yamaha ay pag-aari ng Toyota. Tapos meron din po silang luxury brand na ang tawag ay Lexus. So although hindi nyo makikita dyan yung badge ng Toyota, yan po ay pag-aari ng Toyota. So ganun din po sa Daihatsu, majority ng stake niyan ay pag-aari din ng Toyota. Pero lahat po yang Hino, Yamaha, Lexus at saka Daihatsu, kilala po yan sa paggawa ng mga high quality at dependable na mga sasakyan at makina. Kaya nga lang, itong Daihatsu, although matitibay at saka dependable yung mga gawa nila, ay nakuha naman nilang mandaya sa safety test. At huli na nang malaman mismo ng Toyota na yung isa pa lang ang sangay nila ay gumagawa ng hindi ayos. Kaya hindi rin natin masisisi yung iba na mawalan ng tiwala sa Daihatsu at saka sa Toyota. In the past few months, our customers have started to feel uncertain about the safety of Toyota's vehicle, and I take full responsibility for that. Alam nyo guys, 80s at saka 90s ay mayroon pong mga kasa ng Daihatsu dito sa Pilipinas kung saan ay makakabili kayo ng mga units na tulad ng Charade, Hijet at saka Ferosa. Kaya nga lang noong 1997 ay nagkaroon po ng Asian Financial Crisis at isa po sa mga matinding tinamaan ang Daihatsu. At later on ay unti-unti na silang nawala dito sa Pilipinas. Pero sa Japan kung saan sila nag-originate ay dire-diretso po yan. Kasi guys, isa po ang Daihatsu sa mga pinakamatatandang automotive company sa Japan. 1907 pa lang po ay naitatag na ito, kaya nga lang ang pangalan nila noon ay Hatsudoki Seizo Company Limited. Noong una ang focus po nila ay mga steam engine na ginagamit sa mga tren. Pagdating po ng 1920s ay nag-shift naman po sila sa paggawa ng mga diesel engines na gagamitin pa rin sa mga tren. 1930s po sila nagsimulang gumawa ng mga sasakyang pang kalsada. At ang unang gawa po nila ay 3-wheeler na truck. Pagdating ng 1951, pinalitan na nila yung pangalan na Hatsudoki Seizo ng Daihatsu. Naging successful po sila sa Japan, kaya noong 1960s nag-try silang mag-export sa Europe. Pero dun po sa Europe ay medyo hindi sila pinalad. Pero pagdating po ng 80s, dyan po nag-boom ng gusto ang Daihatsu. Naging very popular po sila sa paggawa ng mga K-car at saka mga K-trucks. 1967 pa lang po ay mayroon ng 16.7 na share ang Toyota sa Daihatsu, kaya isa sila sa major shareholder nito.
At pagdating po ng 1995 ay mas lumaki ang share ng Toyota dahil umabot ito sa 33.4%. Ang ginagawa po kasi ng Toyota ay binibili nila yung share ng iba para mas lumaki yung pag-aari nila sa Daihatsu. Tapos under contract nila ang Daihatsu na mag-provide ng mga small cars para sa Toyota. At pagdating po ng 1998, dahil sa palaging binibili ng Toyota yung share ng ibang mga shareholder, ay umabot na po sa 51.2% ang naging stake ng Toyota sa Daihatsu. Although nawala po ang Daihatsu dito sa Pilipinas, sa ibang bansa po ay mas tagumpay sila. Actually, August 2011 ay nag-invest ang Daihatsu ng $238 million para magkaroon ng factory sa Indonesia. Nagagawa ng mga tinatawag nila noon na green cars. Katulad ng Ayla or Agya na kung tawagin naman sa atin dito ay Wigo. Pagdating po ng 2012, fully operational na po ang planta na ito na nakakapag-produce ng mahigit sa 100,000 units. Pagdating naman po ng August 2016 ay naging wholly owned subsidiary na ng Toyota ang Daihatsu. Kung noon ay humahango lang po ng units ang Toyota sa Daihatsu, ngayon po ay nag-join force na po sila sa pagde-design at saka sa production ng mga compact vehicles. Nagkaroon po sila ng planta sa Thailand kung saan ang tawag sa kanila ay Toyota Daihatsu Engineering and Manufacturing Company Limited or TDEM. Kaya kung ako po ang tatanungin nyo, ay hindi natin pwedeng sabihin na fake Toyota yung mga gawa ng Daihatsu na nirebadge. Kasi kasama naman po sa pagdidesign talaga ang Toyota, kaya nga lang hindi siguro nila na-monitor yung safety test na ipinapasa ng management ng Daihatsu kung saan na-trace na nandaya ito na umaabot sa 88,000 units na ang karamihan ay mga Toyota Yaris na ibinibenta sa Thailand at Mexico. Na ang naging issue naman ay ang mga airbag control unit dahil iba daw yung ginamit doon sa safety test tapos iba yung ginagamit doon sa actual na mga units na binibenta sa kasa. Na sa kasamaang palad ay na-i-distribute na sa maraming buyers. At nung lumalim po ang investigasyon, lumalabas na hindi lang dun sa airbag control unit, mayroong pandarayang naganap, kundi pati na rin sa mga crash test or collision test ay falsipikado rin. At na-trace po ito hanggang way back 1989 na ang mga units na naibenta ay sa iba't ibang bansa tulad ng Japan, Bolivia, Cambodia, Chile, Ecuador, Indonesia, Malaysia, Mexico, Peru, Thailand, Uruguay, at Vietnam. Huwag po kayong mag-alala kasi hindi po nasama ang Pilipinas. At dahil sa kahihiyan na inabot ng Toyota, ay napagdesisyonan nilang ipasara ang 4 na factory ng Daihatsu sa Japan. Yan po kasi talaga yung mga malalaking business company. May mga sanga-sanga silang tinatawag. Walang iniwan yan sa SM. Bukod dun sa mga malalaking SM malls ay meron pa silang hypermarket at saka meron din silang mga maliliit na Alphamart. Pero lahat po yan ay pag-aari ng SM. So ganun din po ang Toyota. Meron silang factory para sa truck, meron silang luxury car division, at meron din sila para sa mga compact cars katulad ng sa Daihatsu. Pero lahat po yan ay sa Toyota or kaparte ang Toyota. Ganun po kasi talaga, wala namang perfectong car company. Sa palagay ko ay nagkaroon lang po yan ng mismanagement between Toyota at saka Daihatsu. At sa tingin ko naman yung ganitong issue ay makaka-apekto man sa Toyota pero hindi yan ang magiging dahilan para ikabagsak ng Toyota. Noong 2014 nga, pinagbayad ang Toyota ng 1.2 billion US dollars dahil sa pag-cover up nila dun sa mga kaso ng SUA or yung Sudden Unintended Acceleration na involve ang Toyota Camry at saka Toyota Prius. Pero tingnan nyo naman, 10 years later, nandyan pa rin ang Toyota at sila pa rin ang number 1 na car manufacturer sa buong mundo. At dahil sa ipinasara na nila ang Daihatsu, sa palagay ko wala na makakapagsabi na yung mga Toyota na galing sa Daihatsu ay mga fake na Toyota dahil wala na po talagang Daihatsu. So guys, I hope na na-enjoy nyo itong konting kwentuhan natin. Kung meron po kayong gustong idagdag na hindi ko nasabi sa topic natin ngayon, ay i-comment nyo lang po sa baba.
Huwag nyo lang pong kakalimutang mag-like at saka mag-share. Tapos doon naman po sa mga hindi pa nakakapag-subscribe or nakakapag-follow, pakipindot nyo na po yung subscribe button sa YouTube at follow button sa Facebook. Muli, ito po si Kuya Mikmik na nagsasabing, palagi kang lamang pag marami kang alam. Bye-bye!